just recall, di ba, nung nakaraan pong Sunday, we defined some terms, including monotheism, which is, pag monotheism, ilang Diyos ang pinaniniwalaan? Isa. Okay, tandaan natin yung prefix na mono. Okay, pag atheism, ilan? Pag atheism, wala. So, yung prefix na without. Okay? Pag agnosticism, ano ibig sabihin ulit ng agnosticism? Naalala natin? Ano? O sige, papaubaya ko yan sa quiz. Pantheism, naalala natin, mga kapatid? Kung anong pantheism in comparison to monotheism, polytheism, belief in. So, yung parang divine being is the forces of nature, the forces in the universe. So, yun yung pantheism. Polytheism, so belief in many gods. So, that would include ditheism, tritheism. Okay? Now, I think it is important for us to take note that among the major religions in the world, mga kapatid, 3 yung monotheistic o yung naniniwala sa isa lamang na Diyos. Una na dyan, of course, is Judaism. And then, kasama dyan, of course, ang Islam, and then, Christianity. Although, as we have mentioned many times, there are Christian groups or self-professed or professing Christians that if we examine their belief, how they recognize the Godhead, nagiging questionable kung talaga bang monotheistic yung pagiging Kristiyano nila. Okay? Of course, there is no Christian who will admit, that he or she believes in more than one God. There will be that insistence that as a Christian, he or she believes only in one God. Amen? Next slide po. Ayan. So, there are different Christian views regarding the nature of the Godhead. So, nandyan yung, of course, Trinitarianism na ilang beses na po nating napag-uusapan. So, the belief that in one God, there are 3 persons. Okay? So, the Father, which is distinct from the Son, and also distinct from the Holy Spirit. 3 persona. And then there's binitarianism, as we can recall. Binitarianism naman, there are Christians that do not recognize the Holy Spirit as a person. As one of the 3 persons. Ang dalawa lang daw na persons ay yung Father at yung Son. Okay? And then, of course, napag-usapan din natin yung pangatlong view, mga kapatid, which is monarchianism or strict monotheism. And for Christians who adhere to strict monotheism or monarchianism, isa lang talaga ang Diyos, indivisible. However, sa napag-aralan din po natin noong nakaraan, mga kapatid, may 2 views under this. Una yung tinatawag na modalism, wherein the indivisible one God, can work 3 modes or roles: the Father, the Son, and the Holy Spirit. And in modalism, there's the recognition of the deity, the absolute deity of our Lord Jesus Christ. Ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ay nire-recognize at pinananampalatayaan ng mga modalists. In comparison to the adoptionists or yung tinatawag na dynamic monarchianism, kung inyo pong maalala, under this view, mga kapatid, there's one indivisible God, no 3 persons, only one God. However, adoptionism denies the deity of our Lord Jesus Christ. Hindi kinikilala ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi tinawag na adoptionism kasi sa view na ito, ang ating Panginoong Hesukristo bilang tao was adopted into Godhood. Kumbaga parang
ipinataw lamang sa kanya ang pagka-Diyos, pero hindi yung punong pagka-Diyos na katumbas ng Ama. Okay? So, in adoptionism, distinct, of course, yung Diyos, the Father, and Jesus Christ, who is considered to be just adopted into Godhood. Okay? Now, take note, mga kapatid, hallelujah, yung Trinitarianism at Binitarianism, dahil nga kinikilala sa dalawang views na ito, na mayroong at least dalawang persona sa Binitarianism, tatlong persona sa Trinitarianism. Okay? So, the criticism against these two views is that they weaken the strict monotheism taught by the Bible. Kahit nabasahin natin from cover to cover ang Bible ng ilang beses, ilang daang beses nating basahin yan, mga kapatid, kung kaya nating gawin, wala tayong makikitang banggit dyan, neither in the Old Testament nor the New Testament, that there's a recognition in more than one God. Palaging iisa lamang ang Diyos. At questionable na nga, di ba, yung pagiging scriptural at unscriptural naman talaga, yung Trinitarian view at yung Binitarian view. Okay? So, humihina tuloy ngayon, mga kapatid, yung idea na ang Christianity ay monotheistic dahil sa Trinitarian at Binitarian views. Okay? Mamaya meron akong isi-share. Kung binasa ninyo, mga kapatid, yung reference natin, yung The Oneness of God by Reverend David Bernard, meron siyang nakakatuwang anecdote doon eh. Okay? Na makikitaan natin ng hopefully magkaroon tayo ng insights patungkol sa kung paano ang Trinitarian and Binitarian views of some Christians tends to weaken the monotheism supposedly adhered to or believed by Christians. Okay? Next slide, please. Ayan. Now, let's talk about oneness. So, definitely, oneness is under, under which view of the nature of the Godhead? Trinitarian, Binitarian, Monarchian. Monarchian siya. Okay? Isang Diyos. Okay, under monarchianism, under which siya? Modalistic or adoptionistic? Modalistic. Okay? So, oneness refers to the belief in both the indivisible oneness of God, so monarchian, and the full deity of Jesus Christ. So, modalistic siya. Okay? Now, take note that some Christians, who adhere and believe in oneness, the doctrine of oneness, sometimes, ginagamit din itong mga labels na to. One God, tsaka Jesus' name. Bakit one God? Because, obviously, kaya nga oneness we recognize and believe that there's only one God. Bakit naman Jesus' name? I think this is because sa ating mga panalangin, di ba, we are always invoking the name of our Lord Jesus Christ. Di ba? In the name of Jesus. Pero ito, mga kapatid, some critics of oneness, actually, ewan ko kung narinig nyo na ito, pero may ilang mga kritiko, yung mga tsaka yung mga hindi nakakaunawa sa doktrina ng oneness, may mga labels like Jesus only and new issue yung ipinapataw. Ewan ko, na may narinig na kayong ganyan, Jesus only. Sige, next slide please. So Jesus only, that label is a very misleading label. Why? Parang sinasabi ng mga hindi nakakaunawa sa mga kritiko ng oneness na tinatanggi natin ang Ama at ang Espiritu Santo. Would you agree to that? Tinatanggi ba natin ang Ama? Itinatanggi ba natin ang Holy Spirit? Hindi. Di ba? So, this is a very misleading label. In case, mga kapatid, hallelujah, in case merong isa sa atin na maka-encounter
Tapos tatanungin ka, di ba kayo ba yung Jesus only? Ano? Meron akong narinig eh. Meron akong narinig na, hindi ko alam kung sinong mangangaral yun eh. Na doon ko first actually na itong clarification na to. Ano? Kinakailangan maipaliwanag natin, mga kapatid, that we do not deny the Father and the Holy Spirit. We do not deny. But, take note, the Father and the Holy Spirit together with the Son, they are different roles or modes of the one God. And we know that that one God is Jesus Christ. So, kung ang implication, pag sinabing, kayo yung Jesus only, pag ang sinasabi ay itinatanggi natin yung Ama at yung banal na Espiritu, we have to clarify that. We have to clarify that. Okay? So take note that the Father, the Son, the Spirit, so both the Father and the Spirit, we do not deny. We recognize them. We believe in them. Amen? Nananalangin nga tayo sa Ama eh. Di ba? Ngunit kinikilala natin na ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Iisa lamang. Amen? So, I hope we make it very clear. Kung makaka-encounter man tayo ng ganyang klaseng criticism. Next slide, please, Sister Mara. Ayan. Okay, now let's go back to what is being told in the Bible. Again, neither the Old Testament nor the New Testament would imply or hint at having more than one God. Palaging iisang Diyos lamang. Now, let's take a look at the Old Testament. Kanina, na-recite ng ating mga kapatiran, yung Deuteronomy chapter 6, verse 4. Now, beyond Deuteronomy chapter 6 verse 4, let's look at verses 4 to 9. At ano ba ang implication nitong mga verses na ito? So of course, sa verse 4, Hear, O Israel, the Lord thy God is one Lord. This is one of the most important verses, if not the most important verse for Jews. Okay? Ito nga yung tinatawag na Shema. Okay? Confession. Kumbaga parang confession ng faith ng mga Hudyo. Literally, ang ibig sabihin ng Hebrew word na yan is to hear, to listen to obey. Nanggaling kasi yan, mga kapatid, doon sa unang word nung verse 4. Di ba? Hear, O Israel. So, doon nanggaling yan. Okay? So, it remains to be the most distinctive and important statement of faith for the Jews. May iisa lamang Diyos. At ito, mga kapatid, sinasabi na tradition daw sa mga devout na Jews, pag sinabing devout, yung very faithful, na mga Hudyo, na bago sila mamatay, kinakailangan magawa nila itong confession na ito, yung Shema. Okay? So, gano'n na lamang talagang kahalaga, mga kapatid, yung katotohanan na ipinapahayag ng ating Panginoon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 para sa mga Hudyo. Okay? Now, in verse 5, sino nakakalam dito? Ano yung verse 5? Hear, O Israel, the Lord thy God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God, di ba? With everything. In short. Di ba? So, may commandment. Kasunod agad na commandment. Okay? Ano yung commandment na yun? Total belief in and love for the Lord as the one and only God. Okay? So, yung una, pagkilala na mayroon lamang iisa, so pag-amin na mayroon lamang iisang Diyos. Verse 4. Verse 5, yung utos na kinakailangang maniwala, manampalataya, at mahalin ng lahat ng mayroon,
all thy heart, all thy soul, all thy might, all thy mind, di ba? Ang nag-iisang Diyos na ipinahayag sa verse 4. Next slide, please. Now, eto, mga sumunod sa verses 6 to 9, yung mga utos ng ating Panginoong Diyos sa mga Hudyo, patungkol doon sa katotohanan na nasa verses 4 to 5. Ano na nga ulit yung katotohanan? Na iisa lamang ang Diyos, at ang nag-iisang Diyos na yon ay kinakailangang panampalatayaan, paniwalaan, mahalin ng lahat ng mayroon tayo, or in particular sa mga Hudyo, yung utos na to. Kung titingnan natin mga kapatid, yung katotohanan sa verses 4 and 5, ang utos ng ating Panginoon sa mga Hudyo, for that truth to be placed in the heart, ilalagay sa puso. Verse 6, yun ang pinapahayag sa verse 6, ilalagay sa puso. Kanina nabanggit sa ating devotion, sa shinare ni Sister May, na pinaiingatan sa atin ang ating puso. Napakahalaga ng puso para sa ating Panginoon. At nais ng ating Panginoon sa mga Hudyo, and I believe it still applies to us, na ilalagay natin ang katotohanan na mayroong iisa lamang Diyos sa ating puso. Verse 6. In verse 7, yung sumunod na utos, na yung katotohanan sa verses 4 to 5, ano ulit yon? Na may iisa lamang Diyos, at kinakailangan mahalin ang Diyos na yon, ang nag-iisang Diyos, ng lahat ng mayroon, ang isang kaluluwa. Na ituro yung katotohanan yon sa mga anak, sa mga bata, throughout the day. Yan yung utos na yan, mga kapatid. Which makes me now think, ilan ang mga kapwa ko magulang na naririto ngayon, how often do we remind our children about the truth that Jesus Christ is the one true living God? Diba? Or maybe we just assume kasi sinasama naman natin sila sa church, umaattend sila ng Sunday school, tinuturo naman sa Sunday school ang tungkol kay Jesus Christ, maaaring nakakarinig ang ating mga anak, lalo na yung mga youth, halimbawa yung nasa edad na ng youth, nakakarinig naman yung ating mga anak ng pangangaral, at sa mga pangangaral, palagi namang na-emphasize ng ating Panginoong Jesucristo, ang nag-iisang Diyos, di ba? Ngunit tayo bilang mga magulang, mga kapatid, how often do we remind, how often do we teach our children, every day, about the truth that Jesus Christ is the one true living God. Kasi tingnan nyo, sa mga Hudyo, ang utos ng ating Panginoon, throughout the day, ituturo yung katotohanan na nasa Deuteronomy chapter 6, verses 4 and 5 sa mga anak. Diba? Ano pa? Verse 8. For the truth, in verses 4 to 5, to be bound on the head and the forehead. Bound on the hand and the forehead. Ikakabit daw, ididikit mga kapatid, sa kamay at sa noo. And in verse 9, utos, that the truth in verses 4 to 5 be written on the posts and gates of the houses. Kailangan daw nakasulat sa mga poste at sa mga tarangkahan ng mga bahay, mga tahanan. Next slide please, Sister Mara. Ito, interesting to. Nakikita niyo po ba yung picture? Nakita niyo to, tingnan niyo to, bata ito, batang Hudyo ito. May nakasuot sa kanyang ulo. Nakikita niyo ba? May nakasuot sa kanyang left na upper arm. Orthodox Jews, yung mga very traditional, fundamentalist na mga Jews, they literally obey the commandments in Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 9. Paano nila ginagawa yon? Yung mga nakikita ninyo nakasuot, actually parang mga maliliit na kulay itim na kahon yan. Kahon. Nakasuot, parang may headband siya, di ba? Nakasuot sa may noo, sa may ulo, tapos nakasuot sa may
braso, kaliwang braso. Ano ang tawag dyan, mga kapatid, ay tefillin. Ano? Kapag sila ay nananalangin, kinakailangan nakakabit yan. Tapos, mga kapatid, eto naman, itong picture na to, ito ay nasa may, sa may doorpost, or ano ba tawag dyan? Doorpost, Sa may, yung parang frame. Ito, nakikita nyo to. Ito naman, mga kapatid, ang tawag dyan ay mezuzah. Itong mezuzah, mga kapatid, ito ay parang scroll shape na lalagyan. Ano yung nakalagay sa mezuzah? Ano yung nakalagay doon sa tefillin? Ang nakalagay doon, mga kapatid, ay scripture. Hindi lang basta scripture, mga kapatid. So, sa isang pirasong papel or parchment, nakasulat yung scripture, usually Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9, Deuteronomy chapter 11 verses 18 to 21, or Exodus chapter 13 verses 8 to 10, or Exodus chapter 13 verses 14 to 16. Tiyan nyo kung gaano ka-special talaga at gaano kahalaga sa mga Hudyo. Yung Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9, at kung gaano nila sinusunod, to the point na literal yung pagsunod nila. Yung parchment, yung papel, kung saan nakasulat yung verse, mga kapatid, hindi basta-basta pwedeng kahit sino ang magsusulat ng verse. Doon sa piraso ng papel or parchment na ilalagay, doon sa containers. Yung tefillin or yung mezuzah. Kinakailangan, mga kapatid, isang purified na Hudyo. Di ba? Ganong kalaki ang pagpapahalaga ng mga Hudyo sa salita ng Diyos. So, yung nasa loob ng kahon, yung tefillin, na nandito sa noo, at nandito sa kaliwang braso, pag sila'y nananalangin, that for them is obedience to the commandment of the Lord. Di ba? Kinakailangan bound to the hands and to the head. Di ba? Tapos nakasulat sa mga poste at sa mga gates. So, ganun ang kanilang mahigpit na pagsunod. Diba? Next slide, please. Ayan. So, take note, mga kapatid, hindi lamang sa Deuteronomy, hindi lamang sa Exodus, kundi kahit sa book of Isaiah, nabanggit natin to last time, di ba? That in the book of Isaiah, like 36, itong mga verses na to, I've already mentioned those last time. That God has expressed, He declared His absolute oneness. Alone by myself, no God beside me, none else, no God else, none like me. There's no space for another God. There's no space for another distinct entity that will be considered co-equal with God. So ngayon, ang magiging question sa atin, paano tayo mga Kristiyano? Diba? If we profess to be Christians, diba, then we should believe that there really is only one God. But again, mga kapatid, dahil nga sa Trinitarianism at Binitarianism, na views on the Godhead by other Christians, pinagdududahan ngayon yung pagiging monotheistic ng Christianity. Ito yung sinasabi ko sa inyong anecdote ni Reverend Bernard. Okay. Next, back nga, sis. Back. Yan, balik. Nung pumunta daw, mga kapatid, sa Israel, si Reverend Bernard, kung tama yung pagkaalala ko doon sa kwento niya, binalak nilang bumili nung tefillin. Bibili sila ng tefillin. Siguro, souvenir or siguro para gamitin for, as like a teaching aid, pakita ito yung di ba? Alam niyo ba, yung Hudyo na nagbebenta ng tefillin,
tinanggihan silang pagbentahan. Tinanggihan sila. Ang sabi daw nung nagbebenta, hindi kami nagbebenta ng tefillin sa mga Kristiyano. Bakit kaya sa palagay nyo? Kasi di ba ano nga ulit ang dapat laman ng tefillin? Scripture pertaining to what? Pertaining to one God. So, hindi agad pinagbentahan si na Reverend Bernard. So, ngayon, si Reverend Bernard, ipinaliwanag niya, di ba, dahil we know, Reverend Bernard, he's the General Superintendent of UPC International, di ba? And we know that the United Pentecostal Church adheres to oneness. We deny, that the Father, the Son, and the Holy Spirit are three persons in the Godhead. We believe that there's only one God. Pinaliwanag yun ni Reverend Bernard. Pinaliwanag niya. And you know what? Eventually, pinagbentahan sila nung tefillin. So you see, yung nabanggit natin kanina na yung Trinitarianism and yung Binitarianism, nagbigay tuloy ng impression sa ibang mga monotheistic na religions like Judaism and Islam that we believe, Christians believe in more than one God. But of course, that does not apply to us. Amen? That does not apply to us because we believe in, we adhere to oneness. There's only one God. Consistent with what the Jews strongly believe in. Consistent with what the Jews, even our Lord Jesus Christ Himself, diba? Next slide, please. Next. Diba? Ang ating Panginoong Jesucristo mismo sa New Testament, very emphatically, He taught Deuteronomy chapter 6 verse 4 and He even called it the first of all the commandments. Diba? Sa Mark chapter 12 verses 29 and 30. Diba? So ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay nagturo na meron lamang iisang Diyos. Iisa. So if we are supposed to be Christians, we should be strictly monotheistic. Isang Diyos lang talaga. Hindi nahahati. Diba? Now, apart from our Lord Jesus Christ Himself teaching about monotheism, there's only one God, the New Testament actually, hindi kaya nga, ang hirap isipin mga kapatid, paanong natatanggap na sa Old Testament, isa lamang ang Diyos. Tapos pagdating ng New Testament, after that, yung isang Diyos na yun, hati sa tatlo. Kaya nga raw, nung binautisman si Jesus Christ, by John the Baptist, di ba? May kalapati, tapos may nagsalita. Di ba? Diba? Ang hirap imaginein. Now, going back pala to Trinitarianism, if you read yung reference natin, yung Oneness of God by Reverend Bernard, may nabanggit doon si Reverend Bernard na among Trinitarians pala, meron ding dalawang parang not really opposing not really opposing views. Pero parang tendencies, dalawang tendencies ng mga Trinitarians. First tendency is to believe in and insist on Trinitarianism. There are three persons kahit na walang paliwanag. Na usually nga maging paliwanag, pastor, mystery siya. Diba? Yung isa namang tendency, mga kapatid, Trinitarianism, three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tapos,
Ang idea is, they are three distinct persons, pero ang insistence is that there's only one God. Pero at the end of the day, pag pinapaliwanag mo, paano nangyari yun? They will cite some verses, di ba? So, supposedly supporting yung pagkakaroon ng tatlong persons, pero pag tinanong mo kung ano, di ba? Ultimately, it all goes back to the mystery. But of course, it should not come as a mystery. The nature of the Godhead. There's only one God. There's only one God. And that is our Lord Jesus Christ. Sa mga New Testament verses na ito, mga kapatid, Romans 3:30, 1 Corinthians chapter 8 verses 4 and verse 6, Galatians chapter 3 verse 20, Ephesians 4:6, 1 Timothy chapter 2 verse 5, ang ating isa sa mga memory verses, and James chapter 2 verse 19. Sige, kung may Bible kayo, James chapter 2 verse 19. Sino pong maaaring magbasa? James chapter 2 verse 19. Sister Ivy? James chapter 2 verse 19 says here, Thou believest that there is one God, thou knowest well, thou devils also believe and tremble. Di ba? So, one God. Even in the New Testament, so the New Testament is very consistent with the Old Testament when it comes to monotheism. Amen? Next slide, please. Ayan. So, di ba? The New Testament emphasizes monotheism as well. 1 Timothy chapter 2 verse 5, there is one God and one mediator, the man Jesus Christ. Okay? At malinaw na sinasabi na ang ating Panginoong Hesukristo ang mediator na ito at siya rin ang Diyos. Amen? So, sige po mga kapatid, in the interest of time, we will stop right here. Sa mga hindi po nakapag-recite ng memory verses, dalawa, so nakapag-recite so far ay si Sister Rose, isa, Deuteronomy chapter 6 verse 4, si Sister May, yung dalawa, Sister Ivy, yung dalawa. So next Sunday, mga kapatid, baka magpa-quiz na po tayo next Sunday, pero certainly magpapa-recite po tayo ng memory verses. Okay po ba, mga kapatid? Okay ba, mga kapatid? Parang pagdating na sa quiz talaga, Parang ang inang Okay? So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah.